Ilang delivery riders ng kumpanyang Flash Express huli sa akto na binubuksan ang mga package sa kanilang mga customer. At hindi lang yan, dahil may iba pa kaming nadiskubre sa mga tauhan ng nasabing delivery app na ito. Kung ano, narito po at amin na silang ibubuking. Sa panahon ng makabagong teknolohiya, marami sa atin ang mas pinipili mag-add to cart na lamang o bumili na lamang ng iba't ibang produkto sa mga online markets at sellers. O kaya naman ay magpa-deliver sa pamagitan ng mga delivery couriers. Ngunit sa kabila ng mga pangako ng iba't ibang delivery companies na ligtas at mabilis na maihahatid ang mga produkto, may ilan pa rin sa kanilang mga riders ang gumagawa ng kalukuhan. Tulad na lamang ng mga video na eksklusibong ibinigay sa responde ng ilang concerned citizens sa Fairview, Quezon City. Unang makikita sa video na nagbibisi-bisihan ang dalawang delivery riders sa kung anong kanilang ginagawa. Sa mga sumunod na video, pansinin mabuti. Ano ito? Kitang-kita na ginugupit na ng isang rider ng plastic pouch ang parcel na kanyang hawak. At paglapit sa kanya ng kasama niyang rider, kinuha nito ang nakapatong na item sa motor at kanya ring binuksan. Maya-maya pa, naglakad na ang rider dala ng balot ng parcel at itinapon sa isang sako ng mga basura, habang ang naunang rider ay tuloy pa rin sa kanyang ginagawa. At nang napitan ng tipster ang sako, agad na bumulaga ang balot ng mga parcel kung saan nakalagay ang pangalan ng courier na Flash Express. At batay sa nakuhanan ng tipster, ang mga parcel ay nanggaling pa sa Camarines Sur at dadalhin sana sa Fairview, Quezon City. Samantalang ang isang parcel naman ay ipadadala sana sa Agno, Pangasinan. Kitang-kita rin sa uniformeng suot ng dalawang rider ang pangalan ng kumpanya na Flash Express. Ngunit ang mas malaking tanong, bakit binuksan ng mga riders na ito ang mga parcel na hindi naman para sa kanila? Isa pang concerned citizen ang sumulat naman sa Net25 upang ilapit ang kanyang nadiskubre tungkol din sa kaparehong kumpanya na Flash Express. Ayon sa kanya, kitang-kita niyang hindi maayos sa paghawak ng mga empleyado ng Flash Express sa mga parcels na kanilang mga kliyente sa warehouse nito sa Parañaque City. Ayon kay Dos, hindi niya tunay na pangalan. Naaktuhan niya ang pangyayari nang mapadaan siya sa naturang warehouse. Padaan po kami sa Kaingin Road. May mga kasama po ako, tapos sumakay po kami ng tricycle. Sobrang traffic po pala doon. Tapos nasaktuhan po yung tricycle po na sinasakyan namin. Napahinto po siya sa harap ng pinaka-warehouse or hub ng Flash. Tapos anong nangyari po, nakita lang po namin yun, naka-open po. Tapos nakita po namin yung ginagawa ng mga employee po nila na hinahagis lang yung mga parcel. Kaya ang ginawa namin, parang binidyoan ko lang po, randomly lang, ganun. Kita po sa video na kung paano yung ginagawa ng mga employee nila doon. Yung nabidyoan ko po kasi na yun, late na siya. I mean, siguro mag-alas 12 na, ganyan. Sa ibang araw naman, hindi naka-open, kaya hindi ko rin nakikita kung ganun pa rin ba yung nangyari sa loob. Minabuti ni Dos na ipagbigay alam sa ating programa para matawag ang pansin ng naturang kumpanya. Sinend ko lang po talaga sa Net25. Kasi nag-iingat din po ako para sa sarili ko kasi malaking company yun eh. Possible na baka balikan tayo. Nagulat talaga ako nung sa pangyayari na yun kasi akala ko tapos na yung issue na yun eh. Kasi di ba may issue din tungkol dun sa mga courier ganyan na hinahagis lang din. Akala ko tapos na yun, which is hindi pala. Inikutan din natin ang naturang warehouse, ngunit hindi namin naaktuhan ang sitwasyon na una nang nakuhanan ng video ni Dos. Sa halip ay ilang tao lamang ang nasa warehouse. Agad din kami nakipag-ugnayan sa Department of Trade and Industry
upang alamin ang karapatan ng mga buyers sa mga ganitong pangyayari. Ngunit aming napag-alaman na ang mga delivery couriers pala ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Department of Information and Communication Technology o DICT. Halimbawa po yan, mga online selling na ganyan. Marami po kasing involved na kontrata dyan. Unang-una, between the buyer at saka po yung seller, meron tayong tinatawag natin ng contract of sale, di ba? Hiwalay pa yan doon sa kontrata natin, doon sa delivery rider. Na usually, yung mga rider na sikat ngayon for online selling, yung tinatawag natin personal express messengerial delivery services. Yan po ay under the mandate of DICT. Sila po ang nag-regulate and nag-supervise sa mga kalakaran ng mga PMEDES, no, yung mga delivery riders. Pero dun po sa tanong ninyo, yung nagbubukas ng parcel bago i-deliver doon sa buyer, usually po, ang dapat pong may recourse dyan kung sino po ang nangontrata doon sa delivery rider. Doon sa situation na sinabi ninyo, kung ang seller po ang nag-book ng rider, siya po ang dapat magreklamo doon sa mismong delivery courier or diretso po siya magreklamo sa DICT. Kung ang buyer po ang nag-book, siya po din ang magreklamo. Kami po sa DTI, ang mandato natin doon sa pagbebenta, doon sa mismong contract of sale. Ngayon, kung nakarating doon sa ultimate buyer na sira yung produkto or tampered kasi binuksan nga ng rider, pwede kasing ireklamo yan diretso doon sa seller. Tapos yung seller, dapat siya yung makiusap kung siya ang nag-book ng rider, kung bakit nga ganun ang nangyari, no? Kami kasi sa DTI, hindi na natin pinapakialaman yung sa rider. So sa amin naman sa DTI, ang kailangan lang bantayan natin yung contract of sale between the buyer and seller. So bilang buyer, kailangan pagdating ng produkto, inspeksyonin natin mabuti kung wala talagang defect or damage yung item. Kasi kung may defect or damage yung item at yung dahilan ng defect or damage ay because of the seller, meron pong karapatan ang buyer dyan. First is pwedeng i-repair yung item ni seller, i-demand niya na i-repair ni seller. Second is mag-demand siya ng kapalit. And third is mag-demand siya ng full refund of the item. Kapag damaged or depektibo ang product na dumating sa buyer, bawal yung no return, no exchange. Kinumpirma naman ng DICT na nasa kanilang jurisdiksyon ang mga kaso na may kinalaman sa mga delivery couriers. These packages were considered parcels. So these were under the postal services natin. Tapos after that, it was the postal services that time or under DOTC that time. Nung na-transfer ho ang from DOTC, na-transfer ho ang ICTO, na-transfer sa DOST, ang postal services na-transfer sa OP, pero yung parcel delivery was retained with the ICTO that time hanggang nagkaroon ho ng DICT. Anything that is considered parcel na dinidefine ho ng batas, it is under DICT. With the advent of new technologies, itong mga packages, parcels na to are now digitalized. Pero the traditional parcels still fall under the purview of DICT po. Dagdag pa niya, naayos nila ngayon na magkaroon ng mas malinaw na kaparusahan sa mapapatunayang lumalabag sa kanilang mandato. Palipat-lipat ang PMEDES or yung Postal Regulation Division ng DICT. Yung mga payments, yung mga fees, even the rules, 2001 pa ho ang sinusunod natin na rules, hindi pa ho siya na-update. So, under the old rules, meron naman ho siya mga penalties. In fact, for example ho, ang mga penalties reliant on yung the digitalization of things. So, yung mga parcel delivery riders na to, hindi sila significant before. Ngayon, sobrang lahat inaasa na natin from food, from clothing. Isang mensahe rin na kanilang nais ay paabot sa lahat, mula sa sellers hanggang sa mga buyers. DICT ho sa panguna ho ng aming sekretarya, si Secretary Ivan Chan Iuy. We are very aware of the mandate placed on DICT. Pero ho, ang paramount ho sa amin dito sa DICT is not for the exercise of regulation or the exercise of our mandate, but really for consumer protection po. Para habang ginagawa ho lahat ng mga hakbang namin, patungo sa pagpapalawak ng pag-regulate sa PMEDES operators na to, sa mga riders na to, para naman ho yung mga consumers natin maprotektahan yung kanilang mga karapatan. Sinubukan naming makipag-ugnayan